Sino nga ba si Bernadette Smith? Bernadette C. Smith na nakalagay sa kanyang Facebook profile. At ano nga ba ang totoong dahilan bakit bigla siyang lumutang sa social media? Siya na ba ang tagapagligtas ng mga nabiktima ng investment scam na milyon-milyon pa yung mga ibang nawalan ng pera? O kaya isa din siya sa mga nabiktima ng mga investment scam at ngayon ay eto na yung tamang oras para sa kanyang paghihiganti. Kaya pag-usapan natin ang 3 possible reasons kung bakit biglang lumantad si Bernadette C. Smith. Ito yung Facebook page ni Bernadette Smith or Bernadette Charonsook. I'm not sure kung ito nga ba, kung tama nga ba itong page na titingnan natin. So, ang sabi niya, I only live in shadows and will always be anonymous. Believe if you want, turn blind, ignore, up to you. O yan. And then, punta tayo sa baba. Yan. Dito naman sa baba, may mga pinapakita siyang mga post. So, ayan yung nagsasalita na, ayan yung kiniklaim niya. And then, so dito may pinost din siya na work in dark na ba tayo? Donna Soledad Paranaque, dahan-dahan sa paglabas sa gate. So, mga ganyan yung mga sinasabi niya. And then, ayun, nag-update na siya kasi kanina hindi ko ma-open. So, let's explore. So, sabi dito, kalma, kaya natin ito. So, sa ngayon, wala na siyang ibang posts. Yung mga post na nakita ko kaninang umaga, nawala. So, parang nag-update siya ng mga posts. So, silipin naman natin yung mga comments dito. Ayan, comments. Ayan. Ganyan, ang dami. New profile, why? And then, ano pa ba ang pwede natin makita dito? So, ayan. So, may bagong picture, ewan ko kung anong magiging eksena ng profile na ito. So, abangan na lang natin yung mga ibang susunod na kabanata. Number 1, posibleng biktima. Biktima din ang tao sa likod ng gumawa ng Bernadette C. Smith account. Bakit? Sa mga post, matatamdaman mo talaga yung galit, no? Yung galit, tapos pati na rin yung frustration. Lalong-lalo na kapag ikaw ay nawalan ng isang bagay na mahalaga sa'yo. So, let's say for example, nawalan ka ng malaking pera. Yung perang pinaghirapan mo, galing sa dugo at pawis, pinaghirapan mo, pinagpuyatan mo, tapos bigla na lang mawawala ng bigla-bigla. Tapos, alam mo kung sino ang kumuha ng pera mo. Yung mga ganun na scenario, kaya yung mafe-feel mo talaga na kailangang may gawin ka para maitama yung mga pagkakamaling ginawa sa'yo ng mga tao na kumuha ng pera mo. Yung ganun na feeling. Kaya, yes, posible yung ganong scenario. Pangalawa, posibleng paghihiganti. Yan. Kasi nga, usually ganito ang nangyayari at nararamdaman ng mga tao na nawalan ng isang bagay. Na tipong yung phrase nila na kung hindi mapapa sa akin ang gusto ko, pues hindi rin pwedeng mapasayo ito. Yung ganun na scenario, no? Kaya mararamdaman mo rin talaga yung hugot ng bawat post niya na parang may sinasabi talaga. May nagbabadya. Ramdam na ramdam mo rin yung gusto niyang gawin, no? Para makabawi. Kasi nga, nawalan siya, so kailangan may gawin din siya para maging quits. O kaya, hihigitan pa niya yung gusto niyang gawin para ipa-feel yung tao na umagrabyado sa kanya, yung pain, yung frustration, tsaka gusto niyang iparamdam sa mga taong nang loko sa kanya kung gaano kahirap mawalan. Pangatlo naman ay posibleng naghahanap siya ng hustisya. Kasi 'di ba, kapag ikaw yung tao na talagang na-take advantage o kaya na biktima ng isang gawain na bawal, syempre maghahanap ka talaga ng hustisya. And hindi lang sa kanya, kundi yung mga taong katulad niya na nabiktima rin ng ganitong klaseng scheme. So,
may mga pinopost siya na mga personalities wherein nahuli sila, no? Nahuli sila na ongoing yung kanilang pag-encourage na sumali sa ganitong scheme, na mag-invest para maibalik yung pera 2 times, mga ganyan na eksena. So, yes, we agree na kailangan talaga may hustisya, lalong-lalo na kapag merong mga nagawang mali. Yung mga tao na pasimuno sa mga klaseng ganitong scheme, di ba? Kaya no wonder, tuloy-tuloy yung pagpo-post niya. And hanggang ngayon, meron pa rin. Ang isa pang mapapansin nyo ay may mga nako-call out talaga siya na mga social media personalities, mga kilalang vlogger talaga or CEO na hindi siya talaga tumitigil sa pagko-call out. And dahil dyan, napansin ng mga fans, napansin ng mga ibang vloggers, and then kanya-kanyang report na, no, ang nangyayari sa Facebook page niya. Kaya ngayon, binura niya lahat yung previous post niya. Tapos ngayon, may mga fresh posts na may na-re-upload siya yung video kanina. Tapos, I'm not sure kung i-re-upload ulit niya yung mga naburang post na nakita ko nung umaga, nakita ko nung isang araw, pero ngayon wala na. Pero let's see na lang kung ano yung mga susunod na kabanata. Siguro ang lesson lang na mapipick up natin sa discussion na ito is about investing sa right person, right company, or right organization. Kasi sayang ang pera mo kapag ininvest mo ito sa mga groups, people, or organization na medyo may mga eme-eme, o di ba? Kaya importante talaga na think before you decide, lalo na kapag perang pinaghirapan mo ang pinag-uusapan dito. So, sana nakarelate tayo dito sa discussion na ito, especially about sa tamang pag-invest sa tamang tao or tamang organization. Okay? So, that's it guys. I hope na nakarelate din kayo and always stay safe.